Madilim yung ilaw ng motor mo? Gusto mo mag-upgrade pero nahihirapan kang mamili kung anong ilaw ang ilalagay mo? Sa nakaraang video natin ay ibinahagi ko sa inyo ang mga basic upgrades natin sa aking motor at isa doon ang aking mini driving light. Ngayong video na ito ay matutunghayan ninyo ang tamang paggamit nito at kung gaano nga ba kalakas ang ilaw na ito. Hi guys! Kumusta kayo? So medyo matagal din yung last na upload natin dahil yung nakaraang araw maulan dito sa amin kaya hindi tayo nakapag video ng maayos. Ngayon ay Miyerkules, medyo maganda naman na yung panahon and eto makakapag-start na tayo. Nandito pala tayo sa bypass kung saan ito yung ginagawa nila na papuntang Solana to Carig. And kapag natapos ito, mas malapit nang magbiyahe papuntang downstream yung mga taga Piat or Solana, dito na sila dadaan. Yung pag-uusapan pala natin ngayon is about dito sa ating ilaw na nailagay. Last video kasi natin, yung mga pinakita ko lang sa inyo is yung mga nilagay natin dito sa ating motor. And ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung ating ilaw, kung gaano nga ba siya kalakas and ano yung tamang paggamit sa kanya. So ito pala yung ating ilaw, nakamount siya sa ating lower fairings at kung makikita nyo, maganda yung pagkakamount niya kasi meron tayong bracket na nilagay dyan. So ang pagkakalam ko, hindi siya tataas sa 500 pesos yung nailagay nating bracket dyan. So ilalagay ko na lang sa yung description para kapag nais nyong bumili ay pwede nyo na lang i-click yung link sa description para mapadali na lang yung pag-check out nyo. Tapos yung labor naman ng ating mini driving light ay nakaseparate doon yung ating ilaw tsaka yung ating switch na ginamit. So para meron lang kayong idea kung magkano yung nagastos natin sa pagpapalagay natin ng ilaw. So 1,300 lahat yung nagastos natin. So ito, except lang ito guys yung babanggitin natin. Except lang yung mini driving light, yung switch, and the rest sa mismong shop na yun. Yung wirings, electrical tape, relay. Yung sa bracket pala guys na nabili natin, sa akin din, kaya nasa 1,300. So yung labor ng pinang-pa-install natin ay 650 pesos. So i-less nyo na lang doon sa 1,300. Yun na yung nagastos natin na mga ibang pyesa pa na nailagay sa ating ilaw. Yung maganda kasi dito sa ating bracket ay fit na fit yung kanyang pagkakalagay kapag ka ito yung nakuha nyo. Kasi wala siyang sayad. Tsaka maganda dito sa ano natin, sa ilaw natin. Kahit na maliit siya, malakas yung kanyang buga. And hindi naman nakakalobat ng battery kasi sabi ko nga kanina, meron siyang relay. Pwede rin kayo maglagay ng ibang bracket kung gusto nyo. Pero dapat i-check nyo kung talagang fit talaga sa pinaka front fender natin. Kasi kapag ka hindi siya fit dun sa front fender natin, baka may chance na yung pinaka front fender natin ay magagasgas. Kaya dapat kapag bumili kayo ay yung fit talaga. Parang yung sa atin, plug and play talaga. Mapapansin nyo din, itong video natin ay umaga. At yung ipapakita ko sa inyo na video ay gabi. Kasi kapag ganitong umaga, hindi nyo makikita yung ilaw natin. Okay? So umpisaan natin yung ating video. Let's go! Okay, so mag-ikot tayo ngayon at ipapakita ko sa inyo yung ating ilaw. And yung gamit natin ngayon na ilaw ay yung ating stock na headlight. So kung ganitong medyo madilim, visible siya. Ayan, nakikita. So titignan natin. Let's go. Namiss ko din yung ganitong nagmumotor tayo sa gabi. So bali yung oras natin ay 8:21. Iikutin natin yung mga eskinita, then lalabas tayo ng highway para makita nyo yung difference ng madilim sa may ilaw. Gamitin natin yung ating low ng mini driving light. Ayan, wow, lakas. Low pa lang yan guys, pero parang naka-high na siya. Tapos kapag gusto nating i-high, yun, liwanag. Ito naman kapag naka stock headlight tayo, ayan, kung makikita nyo yung daan, nakikita pa rin naman yung ilaw natin. Kaso nga lang, kapag nadaan tayo sa liwanag, katulad yan, may mga ilaw-ilaw, nawawala yung pagka-visible ng ating ilaw. Ayan. So, bali, nadadaan na tayo sa madilim tsaka may ilaw. Dati kasi, nung sniper yung gamit natin,
Lagi tayo nagbibideo kapag gabi noon. Lalong lalo na nung bago yung ating sniper noon. Kaya na-miss ko yun. Ito gagawin din natin sa ating click ngayon. Para makita nyo din yung buong Tugigaraw guys. Ikutin natin. Para makita nyo rin yung ganda ng Tugigaraw kapag gabi. Ayan wala masyadong sasakyan kapag ganitong oras. So yung oras natin ay 8:24. Ayan. At masaya tayong nagmamotor ngayong oras na ito. Okay, so dito tayo sa Karitan para makita natin yung ilaw natin. On na natin yung ating mini driving light na low. Ayan. Kapag ka naka-on yung ating mini driving light, makikita talaga natin yung buong butas ng kalsada. Ayan Kapag ka stock headlight kasi yan, hindi mo makikita. Katulad yan. Ito, dadaan tayo sa may ilaw. Ayan, wala na, hindi mo na makita. Tapos pagka in-on natin to, ayun, kitang kita. Meron tayong sariling switch dito sa ating mini driving light. Hindi kasi basta-basta na kapag ka nagpalagay kayo ng ganito na ikakabit nyo siya dun sa pinaka high beam nyo, sa pinaka stock na ilaw nyo. Kasi kapag ganun yung nangyari at nasita kayo ng LTO o kaya HPG, bawal yun. Dito tayo para makita nyo. Ayan, iskinita ulit to guys. So dito na part is Barangay Karitan. So naka-on yung ating mini driving light. Dadaan tayo dito sa maliwanag. Yun kita nyo pa rin ba? Kita nyo yung ilaw natin. So hindi pa yan nakaya. Ito yung high nya Ayan. Sa dami ng ilaw na ginamit ko, dito lang ako namangha dahil isa ito sa may pinakamaliit at magaan na ilaw na kayang ilagay mapasa ang sulok ng iyong motor. Pwede mong ilagay ito sa kahit anong klaseng motor, mapa scooter, underbone at big bike. Ito ang Lumina Pro version 3. Bali yung combination kasi ng ilaw natin, kung makikita nyo, yan, naka-high tayo. Bali white and yellow yung combination nya. Okay, so mag-low tayo. Ayan. Ganito kaliwanag dito sa Karitan kapag ganitong oras. Kaya safe kayong dumaan dito kapag gabi. Ayan. Kita nyo, visible pa rin yung mini driving light natin kahit na maliwanag. Subukan nating patayin. Ayan, wala tayong makita. Hindi natin makita yung ating ilaw. Ganyan yung difference kapag stock headlight lang yung gamit natin. Nagpakabit kasi ako ng ganitong ilaw para kapag long distance na uuwi tayo ng Isabela o kaya Agataran, maliwanag yung ilaw natin, di ba? Ayan kapansin-pansin siya kapag maliwanag yung dinadaanan mo. Kahit na maliliit na butas, nakikita mo talaga. Huwag kayo basta magpapakabit ng mini driving light na wala kayong relay, kasi yan yung pinaka-importante. Na kapag magkakabit kayo ng MDL or kahit busina, kailangan nyo talaga maglagay ng relay para yung ikakabit nilang ilaw sa inyong motor hindi basta-bastang masisira at may sasagad niya talaga yung pinakalakas ng ilaw nyo. So nandito tayo ngayon sa Mall of the Valley dito sa Tugigaraw. Ayan, ganito na katahimik kapag ganitong oras. May mga mangilan-ilan lang tayong nakikitang nagbebenta dito, pero pasarado na rin sila. Daan tayo dito sa parte ng Ugak para makita nyo rin yung sitwasyon ng ganitong oras, kung tahimik na ba yung kalsada. Pinagbawal na rin pala ang open pipe dito guys sa Tugigaraw. Kaya kung mapapansin nyo, mangilan-ilan lang yung nakikita nating nakapipe ngayon. Unlike before na lagi tayong may nakakasabayang nakapipe. Minsan nga nainggit tayo, gusto ko rin magpakabit, di ba? Lagi kong nasasabi sa video, naguguluhan talaga ako kung ano yung kukunin nating pipe. So buti na lang talaga is hindi muna ako nakabili, kaya walang problema. Satisfied pa rin naman ako sa tunog ng pipe natin kahit papaano. Nabibigay niya pa rin yung gusto nating tunog. Siguro kapag hindi na ako komportable sa tunog niya, yung talagang sawang-sawa na talaga ako, magpapalit na talaga. Pero i-enjoy muna natin kung ano yung meron sa motor natin ngayon. So dito na part, ito yung papuntang San Gabriel. And kung makikita nyo,
may mga ilaw, kaso lang hindi ganun kaliwanag. Unlike dun sa dinaanan natin sa part ng Karitan na talagang maliwanag. So dito medyo madilim siya, pero meron siyang street light. Ayan, naka-on yung ating mini driving light. So napakalayo nung nung may ilaw, tapos dito madilim. Try nating gamitin yung high. Wow, grabe. So ito yung high ng ating mini driving light, plus i-on natin yung ating high ng ating high beam. Ayun pero hindi mo masyadong mararamdaman kasi yung high nya. Ayan, nakamax na lahat yung ilaw natin yan. So ayan, yung ating stock na headlight, parang wala kayong nakikita. Okay, so ito yung ating stock headlight. Ito naman yung ating high beam. Oh, 'di ba? Parang tumaas lang. Tapos ito yung ating mini driving light. Tapos ito yung ating high. Ayun kitang-kita. Lakas. Pati dito tahimik na rin. Wala na tayo masyadong nakikitang nakatambay sa labas. Pero kapag umaga, talagang madami talagang tao dito. Kaya kapag gusto nyong mag-upgrade ng inyong ilaw, try nyong gumamit ng Lumina Pro version 3. Dito talaga na ilaw, dito lang talaga ako na-satisfied. So imagine, from Sniper 155 sa ating KTM Duke, so tatlo na pala. So guys, ito naka-on yung ating mini driving light low. Ayan, para makita nyo lang. Wait lang, mukhang sasayad. Hindi naman. So high natin, ayun, kitang kita. Kita nyo, ayun low, tapos high. Ayun tapos ito yung high ng ating stock headlight. Ayan, parang wala lang parang flashlight lang Ito yung low ng ating mini driving light. Ito yung high. Ayan, sagad na lahat yan kitang kita. Lakas. Kapag ganito yung gamit mong ilaw, tapos magbabiyahe ka ng malayo, talagang komportable ka sa biyahe. Kahit mabilis ka magpatakbo, kitang kita natin yung mga butas-butas na yan ito medyo maliwanag pero gagamitin natin ang high. Di ba? Grabe. Naka-max na natin yung ilaw natin, naka-high beam tayo, tapos naka-high yung ating mini driving light. Ayan. Paalala lamang, gamitin mo ito ng tama. Huwag mo rin gamitin pangasar sa mga nakakasalubong mo. Kailangan mo pa rin itong patayin or ilagay sa mahinang ilaw. Para sa katahimikan ng buhay, drive responsibly.